dyan. Kasi after ko nito sa contract hanggang sa departure, hanggang sa travel tips, no? Ako ang magle-lecture. Ako ang magle-lecture dyan. Ako ang hawak. Ang pinaka-part ko kasi, yung pinaka-last, ako ang nagtutok dito. Yung welfare assistance in case of emergency. Di ba? Anong palatandaan man pag may emergency? Ha? Anong palatandaan pag may emergency? Ha? Tama ka, sir. Yan ang sagot. May tumutunog. Yan. Yan dyan, may nakaabang lagi sa baba. Ay, nako. In case of emergency. Kaya dito sa part na to, masaya ka kasi marami kang matutunan. Hanggang sa 100% ng excitement mo. Pagdating sa part ko, minsan nagkabawasan ng excitement. No? Yung 100% ng excitement, pag narinig lahat niyang nililecture ko, ubos lahat ng excitement. Bakit? Tuwing may nangyayari sa'yo, nagbabawas ako ng 20%. 5 times naman ako magbawas ng 20%. Kaya 5 times 20 equals 100. Ay, ang excitement mo is 100% lang. Ilang beses kung magbawas, 5 times. Ay, di ubos yung excitement mo kung may nangyari sa'yo. Kaya lagi kong sinasabi, dapat tibayan mo lang ang loob mo. Kasi ngayon, mamaya, ihanda mo lang sarili mo. Tapusin muna natin ang kontrata. Mas maganda para masayang masaya ka. Wow, ito pala, no? Oo. At least hindi ka ka-problema pagdating doon. Alam mo kung anong nilalaman ng kontrata. Pero ang tanong, sa mga ex-abroad, anong ibig sabihin ng contract, no? Standard employment contract, no? That is a written agreement, no, by the workers and the employer, na kung saan yan po ang pinipirmahan nila bago umalis sa Pilipinas. Hindi lang ikaw ang pumirma, employer, no? At kailangan masunod ang kasunduan na nakalagay diyan, no? Yan, kaya buksan natin. Pero hindi niyo pa ako kilala. Hindi pa? Gusto mo malaman pangalan ko? Mamaya na lang. Pagkatapos ko. Mamaya. Kaya na ba? Mamaya na lang. Pagpasok sa pinaka-part ko, doon ako magpakilala. Ano? Dito, si Ma'am Sandra Lynn pa to eh. Pero huwag kayong magkilala. Yung part naman ni Ma'am Sandra Lynn is part ko rin. No? Yung part ko, hindi niya part. No? Oh, hindi niya part yung part ko. Yung mga pidos dyan, dami nilang pidos eh. Hanggang sa taas, B-floor, pidos yun. Yung part nila, pwede kong pasukin. Pwede kong, no? Pwedeng magiging part ko rin ang part nila. Pero lahat sila, hindi pwede lang agawin yung part ko. Bakit? Ano bang alam nila kung sa ano? Daming facilitator dito. Sila accredited facilitator ng UWA, accredited din ako. Authorized signatory ako ng certificate, sila, authorized din ako. Pagdating sa welfare assistance, yan ang sinasabi. Just in case of emergency, mahirap pasukan to. No? Kasi biro may nanghihingalo na, may nanghihingalo na, no? Hindi po pwede, madali, hindi ganun kadali. Si ma'am, parang pamilyar ka sa akin, bro. Taga saan ka, ma'am? Pampanga. Pamilyar si ma'am sa akin. Anong work mo, ma'am, nurse? Ano po? Sa abroad po, cutter. Po? Cutter po. Cutter ka. Ng ano, tila, ulo. Cutter, liig. Maraming ano eh. O, mayroon bang doktor dyan? Wala, doktor? Nurse. Ma'am, nurse. Performer, mayroon? Performer, wala? Wala. Teacher, mayroon? Teacher. Wala. Engineer. Sir, engineer. Latado naman, sir eh. Pag anong suklay ng buhok, engineer yan. Kala mo. Hindi ko engineer. Ikaw, sir, anong trabaho mo doon? Nurse? Talaga? Ma'am, nurse, oh. Ibang klaseng nurse to. Maraming harabo. Okay, tuloy-tuloy na. Mamaya na tayo magtawanan. Basta dito makaramdam pa kayo ng antok. Pagdating sa pinaka-part ko mamaya, iniwala kayo sa akin. Kahit anong tulog mo. Okay, yan na po. Standard employment contract, no? Ba't ayaw? Standard employment contract shall refer to a written agreement between the foreign employer and the worker whereby one binds himself
with a respect to the other to give something or render some services, no? Yan. Tandaan nyo ha. Nakalagay diyan, no? Sa contract, nakadefines ang duties and obligations of the employer and the employee, no? Nakalagay yan doon. Then, nandun po yung tinatawag na wages, and then wages, benefits, and entitlements. Nandun din po. Defines the job title, a grade, duration, and site of the employment, no? Next is a prerequisite to the issuance of the Overseas Employment Clearance or OEC, no? Yan. Then, is subject to inspection by the Labor Assistance Center and the airport upon departure. So ngayon, makikita niyo diyan, no? Parang paulit-ulit lang yung maya. Pag nakita ko paulit-ulit, pinapas ko na lang kasi hindi naman ako gumawa ng outline, yung uwa. Kaya parang magulo minsan. Kasi pag nakita mo dito mamaya, nakita mo na naman sa dulo. So sa totoo lang, kahit hindi nga natin discuss yan eh. Bakit? Nasa inyo na yan ngayon. No? Nasa inyo na yan. Sigurado ba kayo? Gusto niyo malaman? Paano nasa inyo na ngayon? Ha? Hindi niyo alam? Pwede ko nang pauwiin kayo ngayon eh. Sa nagmamadali talaga, pwede ko nang pauwiin. Bakit? Tira mo, sir. Dito yan, oh. Anong laman nito? Hindi niyo alam? Hindi ito yan. Pag wala yan dito, ibig sabihin, hindi ito totoo. Ano to? O, pre-departure orientation seminar. Ibig sabihin, nandito yan. No? Nandito lahat yan. Kunti ang laman nito. Parang puro lang ito blanco. Oh. Actually, dito yan dapat. I-check nyo ha. Pag nakita nyo yan, nandyan ma'am? Nandyan? Oo. Wow. Kung nandyan, edi uwi na tayo. Sabi ng ibang speaker to. Hindi talaga kami pinapahirapan. Ayun kasi, no? Ang OFW minamahal. No? Minamahal ang OFW, tandaan nyo. Hindi pinapagutuman. Sabi ni iba, oo nga, kami gutom na. Pagkatapos may narinig pa kami na exam, no? Okay. Ayun, i-off ko muna. No? Pati mga nagpipidus, dapat protektado lahat ng umalis ng mga Pilipino. Kasi hindi kayo alis ng Pilipinas para maghanap ng problema. Mag-alis ka ng Pilipinas para magtrabaho sa labas ng bansa para sa inyong mga pamilya. Tama? Kaya dapat alagaan lahat ng mga OFWs. Kasi ang tawag sa inyo, mga OFWs, kayo ang mga bagong bayani. Tama? Maniwala ba kayo na kayo may mga bayani? Okay. Mga ex-abroad ba kayo? Kayo ba ay mga bayani? Maniwala ba kayo na kayo ay mga bagong biyani? Ha? O sinong may naging karanasan sa labas ng bansa? Yung naging karanasan na parang hindi mo na matanggap nung nasa labas ka ng bansa, na parang ayaw mo na, pero hindi mo pa rin magawa na umuwi ng Pilipinas. Kasi bakit? May pinirmahan ka na kontrata. Mayroon dyan. Yung minamaltrato ng employer, sinasaktan, hindi pinapakain, hindi pinapahinga. No? Gutom ang inabot, kulang sa pahinga, tulog. At pag napagtripa naman, gusto pang gahasain. Dami mga OFW sa labas ng bansa. Sa panggagahasa, guys, walang pinipili ang ibang lahi. No? Mapalalaki, mapabae, o lalaki. Lalo na pag makintab ang noo, walang balbas o biguti, maputi, paborito ng Arabo. Sir, anong bansa ka? TSA, sir. Ha? TSA. TSA. Kaya alam ni sir, kaya siya nagpahaba ng biguti. Papunta siya sa TSA. No? Sino mga aware dito? Aware. Kailan ang aware? 6. 6 kayo. Yan. 7. O sige, tuloy-tuloy ko na lang. Wala pa. Yung aware, di ba nagpalabasin ko kayo after ko. Kasi sabi ni Sir Julan, pwede daw doon na lang kayo. Ikaw ma'am, aware ka rin? Aware ka? Hindi naman siya sumilip sa akin. O sige, kasi ito part of sa welfare assistant. Kunin niyo muna ang number na ibibigay ko sa inyo. Ang number ko 0948-0939-063-513-480. Gusto niyo madala? Ang purpose ng number na yun, just in case of emergency.
Wala pong ibang aksyon pag may problema. Ano number, sir? No? Yung number niyan, 0948-093970, 513-5480. Mamaya, proceed na lang kayo doon. 0948-093970. Kasi inipat ko na sila doon. Sa kanila kumunin ko. Kung kayo nyo lang dito, ma'am. Pangalan ko Sam, ha? Pangalan ko Sam. Mr. Sam. Mr. Sam. 0948 093 9970. Ma'am, Thank you, sir. gusto mo manood ng YouTube? Gusto mo manood? Nanonood ba kayo ng YouTube channel? Okay, sige. Bago kayo palabasin, ang channel na ipapanood ko sa inyo, dapat buksan nyo at dapat nakatuto kayo dyan. Just in case of emergency, malaman mo pagdating sa labas ng bansa, pati yung pag-alis mo sa Pilipinas, dito para sa Pilipinas, malaman mo na. At ito ay ipadala ko sa inyo bilang isang remembrance. I-search Kagapay. Kagapay. Space ECTV. Kagapay space ECTV. Ang S, letter C as in Charlie, T as in Tango, ang V is Victory. Kagapay ECTV. I-search nyo ngayon na. I-try nyo i-search muna sa YouTube channel. Para maging remembrance ko, remembrance mo rin. No? Yung na, okay. Pag sinerch yung wala kayong makita, parang yung, yan. Wala kayong makita na iba dyan yung nakasalamin yung kulay itim, nakasombrero kulay itim. Yan. Yan, nakita nyo dyan? Nakita nyo? Pag nakita nyo, ako po yan. Yan, nakita nyo na. Wala kayong ibang gagawin kung hindi subscribe nyo. Subscribe nyo. Bakit? Tuloy-tuloy ang usapan. Pag may problema, hindi kayo mahirapan. Ayos? Kaya, ma'am, sa sa mga taga aware, pwede na kayo po lumipat doon sa kabila. Aware lang. No? Nag-ano sa akin eh. No? Yung aware lang, ilan naman kayo? 1, 2, 3. Basta yun ang number ko, mama. Yung number niyan, Mr. Sam. Okay. Tuloy-tuloy. Bye-bye. Sa okay? Kayo na, dito lang, manatili lang kayo. Lahat alam ko gusto na rin umuwi, isa mag-delete kayo na doon. May part doon na sabihin sa kanila. Iba lang ang part nyo. Pero yung part ko, kasali pa rin sila dapat. May hawak sa kanila, just in case of emergency. Kaya lang binigay ko na lang ang number ko kasi kawawa naman sila. Minsan, yung number na binibigay doon sa kanila, medyo nahirapan pumunta. Yung OFW, kaya binibigay ko number ko na lang. Bakit? Oras pag may problema. Naalala nyo ba si Sara Balabagan? Naalala nyo? Isang OFW na nakulong at tinatulang ng kamatayan sa United Arab Emirates. Nakulong siya at tinatulang ng kamatayan. Self-defense ang kanyang ginawa noon. Nung inatin po siya na ripin or gasain. Ang kanyang ginawa, lumaban, ipinagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa mapatay ang kanyang amo. Kung kaya, nakulong siya, tinatulan ng kamatayan. Ang tanong, anong nangyari? Kasi nakulong. Ang sabi ng iba, sir, nasa ilalim na, nasa langit na. Sabi ko, hindi. Ligtas ang buhay ni Sara Balabagan sa bingit ng kamatayan. May tumulong sa kanya, sino? Magkasama kami ng dating boss ko. Isang ambassador ng United Arab Emirates. No? 1990s, 98, gano'n. Magkasama kami. Siya isang ambassador, ako hindi. Nung umuwi siya ng Pilipinas, nagiging NLRC chairman ang boss ko, ako hindi. Year 2013, sumarang sa politika, nanalo as congressman ang boss ko, ako hindi. At the same year 2013, ako yung nag-resign sa boss ko. Umiwalay ako sa kanya. Yung boss ko ay namatay. Ako, hindi. Congressman siya, naging congressman year 2013. Kaya ako nandito ngayon, ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga katulad niyo ng mga OFWs. Hindi lang si Sara Balabagan, maging si Engineer Jan Aquino, nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Bakit nakulong si Engineer Jan Aquino? Sari ka ba si Engineer Jan Aquino? Hindi kahawid mo lang siguro eh. Si Engineer Jan Aquino, isang engineer, magandang posisyon, magandang profession. Pero bakit siya nakulong at tinatulan ng kamatayan? Napatay niya ang grupo ng ibang lahi. Nung pinagtulungan siya, nabugbugin.
kinastigo. Lumaban siya. Magaling ang mga Pilipino, magaling sa martial art. Napatay, nakulong, at tinatulan ng kamatayan. Pero ligtas ang ilang buhay sa bingit ng kamatayan. Ang dating boss ko ba? Si former Ambassador Sinyeres. Na? So okay na natili, nakakilala lang kami. Year 2000, 1998, nakakilala na kami. Magkasama kami. Kaya ako'y kinuha niya as welfare assistance. Kaya may mga problema, hindi na sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas, ako po ang umaksyon. Na? Victims of, hindi lang pangmamaltrato doon sa labas ng bansa, hindi pinapasahod doon sa labas ng bansa, na? Yan. Ang gagahasa, meron. Makikita niyo dyan sa YouTube channel na yan. Makikita niyo dyan. Iba't ibang klaseng problema. May napatay na, hindi pa rin nakuwi ng Pilipinas, makikita niyo dyan. Yung umuwi ng Pilipinas na mga walang sahod, walang nadalang pera sa pamilya, makikita niyo dyan. Hindi lang sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas, mga workers na biktima ng pang-abuso ng mga employer dito. Last month, may inaksyonan ako. Inaksyonan ko sa Calbayog Summer, na-aksidente. Na-aksidente. Yung truck, delivery truck ng mga motors na aksidente sa may Calbayog Summer. Na-hospital, yung pahinanti, kasi muntik, malaglag sa bangin kasi wala ng preno. Tumalon siya, pagtalo niya, sumabit. Yung bayan niya, pumutok. Inupiran, pinasok sa private, sa government hospital, nilipat sa private hospital. Magkaroon ng billing na 200,000. Walang pakialam ang company. Nung tinawagan ko, anong pangalan ng company? Ma'am, bakit hindi nilayas ang problema ng inyong worker? Sir, hindi kasi binibigay ang abstract record ng hospital. Ma'am, kung halimbawa, sabihin ko sa kanila, ibigay nila, i-provide nila, babayaran nila sa hospital. Yes sir, walang problema. In-advise ko ang pamilya, 3 magkapatid, mga lalaki. Sir, na-provide na namin. Pag-provide, naipadala dito sa Laguna. Tinanong ko, ang balita? Babayaran na sir, wala doon sa lampaki. Dahil doon sa lampaki, anong pangalan ng company? Sinabi ang pangalan ng company. Anong pangalan ng bus? Ayaw sabihin ng bus, tinawagan po ang company. Ayaw sabihin ang pangalan ng may-ari, yung presidente na ayaw. Nung tinanong ko ang 3 magkapatid, alam, blinag ko. Pag-vlog ko, bulabog na lahat. Pati yung company, nakiusap. Sino may-ari? Isang congressman. Isang congressman nakiusap. Sir, baka pwede. Sir, maraming salamat. Ini-inform mo kami. Sir, ayaw ko masira ang pangalan ninyo sa gobyerno. Sir, magandang performance nyo. Sir, tulungan nyo yung pasyente ninyo. Sir, sabi sa akin, basta burahin mo lang yung vlog nyo. Walang problema, sir. Ang gusto ko lang malaman, una-una, dapat, bago buburahin yung vlog ko, sana malaman ko, pinull out nyo ng pasyente at binayaran nyo ang billing ng hospital na 200,000 plus. In short, hindi pagtulungan. Nung ma-pull out ang pasyente, inuwi ng Bicol, naawa naman ako. Maayos naman ako kausap. Wala na, hindi na makita sa social media ang vlog ko. Pero hindi totally ko na binura. Private ko lang kasi sayang ang views. Makikita nyo dyan. Akala mo pusit, no? Makikita dyan. Hindi nyo mabuksan yun kasi private ko lang. Makikita nyo dyan sa Kaagapay ECTV. No? So, kaya ako nandito just in case of emergency. Tatay ng misis ko, sino tumulong? Ako rin po. Nabayaran ng 750,000. Ako tumulong sa NLRC. Year 2001, ang kaso. Nakarating sa akin 2005, hindi pa rin nabigay ang 750,000 na reward. Inaksyonan ko, pinasok ko ang bayan ng abogado sa Quezon City, kaya nakipagtulungan. Inakyat ko yung NLRC, pati yung, yung Congress. Ang pangatlong inakyat ko yung Senate of the Philippines. Bakit? Sino ang boss ng tatay niya? Isang retired na general. Ang asawa kilalang senadora matalino at matapang. Sino? Yung senadora na yan. Inakyat ko 2005. Senator Miriam Santiago Defensor. Nasolve ang problema. Nung masolve ang problema, anong ginawa ng tatay niya? Sabi niya sa akin, Mr. Sam, babawi na lang ako. Anong gusto mong gawin, sir? Tay, anong gawin mo? Kasi babawi ka na sa akin kasi libre daw ang serbisyo ko. Totoo naman. Sabi niya sa akin, ibigay ko na lang sa iyo yung anak ko. Yung anak niya, ma'am, kamukha mo. Kaya ako kanina, panay-tingin sa iyo, akala ko siya. Ikaw ba na? Magkapamit. Yeah. So ngayon, nasolve ang problema. Yun ang totoong
Yun ang totoong kwento ng buhay ko. Kaya ako nandito just in case of emergency. Ano mang pangyayari, pumirma kayo ng kontrata. Ang tanong, lahat ba ay pumirma ng kontrata? Pumirma naman ng kontrata? Sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga may. 10 minutes, tapusin ko. Okay. Batas ang pag-usapan natin. May pumirma ng kontrata, isa. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Mayroon din hindi nakapag-sign ng kontrata. May tumaas ang kamay. Pero mayroon talagang hindi tumataas ang kamay. Sa hindi tumataas ang kamay, ang tanong ko sa inyo, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa'yo. Okay. Ngayon, focus tayo. Mr. Sam, yun ba talaga ang pinaka-purpose mo? Yun. Yung tanungin ko kung anong mayroon ka ngayon. Kasi bakit? Lagi yung sinasabi, pag ikaw isang OFW, alamin mo ang pinakasukan mo bilang isang OFW. Kasi baka mamaya super excited ka, pagdating sa labas ng bansa, problema pala pinasukan mo. Or paglabas mo parang sa Pidos, baka problema na pala pinasukan mo. Kaya nagtanong ako, sino nakapag-sign ng kontrata? Meron nung tumaas ng kamay, meron hindi. Merong hindi nakapag-sign ng kontrata, merong hindi. Sa hindi nakapag-sign ng kontrata, okay lang. Bakit? Kung magbawas ako ng excitement, sa 100% mo na excitement, sa hindi nakapag-sign ng kontrata, bawas ng 20%, ang tila 80% na lang. Kasi nasa batas yan. Ang isang OFW, bago mag-Pidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Malinaw? E pag-sign ng kontrata, after ng sign ng kontrata, dapat ilang araw na lang ay flight na. Tama? Nasa batas yan. Kasi ayon sa batas, dapat isang OFW mo lang nag-apply at nabisahan dapat 60 to 90 days prior. Ibig sabihin 2 buwan hanggang 3 buwan mo lang nag-apply sa ating basahan, dapat walang isa sa Pilipinas. 60 to 90 days prior. Ibig sabihin 2 buwan hanggang 3 buwan dapat wala ka na sa Pilipinas. Yung iba lang, ang iba, problema. Nung marinig sa akin ha, 60 to 90 days prior, bakit kami nandito pa rin? May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo ng 20%, na 80%, ang natira is 60%. At dapat, kailangan ka makaalis. Bakit ka kailangan makaalis? Kasi ang iba dyan nakapagbayad ng placement fee, tama? Pag nagbayad ng placement fee ang isang OFW, magkano dapat? Kung ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niya ba, ha? Bakit sa akin sobrang laki? Kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa excitement mo, ang natira is 40% na lang, tama? At pag nagbayad sa ang lugar, dapat sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, hotel o restaurant, wala sa namagit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, ha? Agency? Bakit kami sa Jollibee? Problema hindi. Pag nangyari sa'yo, another problem, magbawas ako, another 20%, sa excitement mo na 40%, ang natira is 20% na lang. At dapat, pag nagbayad, anong mayroon? Dapat ay may kaukulang resibo. Sabi niya ba, ha? Resibo? Bakit kami wala? Problema hindi. Dapat may resibo. Kaya kung magbawas ako, another 20%, ubos na ang excitement mo. Ang tanong, kamusta kayo? Kamusta? May natutunan? Bakit, Mr. Sam? Dapat namin malaman yan. Yan ang naayon sa batas. Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment. That is a violation ulitin ko of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakulong dahil nakapatay, pwede magpiyansa sa batas na yan, Nobel. 3 lang ang nagturo sa iyo. Kinuhaan mo ng pera habang buhay kang magbilanggo. No? Kaya dapat ingat. Nangyari man sa'yo, dapat sa labas, i-inform agad ang inyong agency. No? Kasi maraming gumagamit ng pangalan ng agency na kung saan. Gumagamit lang ha, hindi naman talaga agency. Ginagamit ang pangalan ng agency. Tapos na, kumukuha ng malaking halaga, katulad ng 12 teachers, 280,000 bawat isa. Sinundan ng mga taga Batangas, 178,000 bawat isa. Ang country of destination, Palau, Poland, South Africa, Malaysia, Japan, Czech Republic. Problema. Sabi kung noon pa lang sinabi niyo sa akin, sana nasob at nabawi ng mga pera ninyo. Hindi na kayo nakaalis at wala nang suspect. No? Kaya mahirap. Dapat maging aware. I-inform, nangyari man sa iyo,
Sa labas, i-inform ang inyong agency kung saan ka nag-apply ngayon, i-inform kung may nangyari sa inyo. Bakit? Kawawa naman ang agency. Madamay sila sa kagagawa ng iba. Tama? Kasi bakit? Pwede maging kaso, magkausap ko sa loob ng agency is accessories of the crime. Kung anong violation ng nahuli na suspect, violation din. Kasi ginamit ang pangalan ng agency. Kaya dapat maging maingat para hindi naman maapektuhan ng agency. Ayos? Sa mga hindi nakapag-sign ng kontrata, alam ko maraming hindi nakapag-sign ng kontrata. Problema talaga yan. Kasi nasa batas yan. Pero dahil nandito kayo ngayon, may ibig sabihin, pinadala ka lang ng agency mo, mahal ka lang ng agency mo, kaya ang ginawa sa'yo, advance pidos. Kasi, ano? Sabi ni iba, ay salamat. Advance pidos lang pala. Kasi, ang iba malayo pang pinanggalingan. Tama? Mabaon sa utang, tapos hindi pa rin makaalis-alis, kaya ang ginawa, pidos muna, after pag-pidos, signing of contract, then after ng signing of contract, pwede na mag-fly. Na? Salamat kayo sa agency, nandito kayo. May narinig kayo, nakatakot-takot, pero hindi ibig sabihin, pinarinig namin siya upang takutin ngayon, hindi, para mabigyan kayo ng sapat na protection hanggang pagdating sa labas ng bansa. Malinaw? Pagdating sa labas ng bansa, may pagbabago, hindi na sunod ang pinirman ng kontrata, no? Pagbabago ng posisyon, no? Sobra sa oras, hindi bayad. Oh. Ang gagawin nyo, ano? Wala kayong ibang lalapitan, hindi kahit sino-sino, kung hindi agency nyo pa rin. Malinaw? Kasi ang agency, ang nagpapaalis sa inyo, hindi kahit sino. No? Sila ang may alam sa proseso, sa deployment ng mga OFWs, hindi kahit sino-sino. I-inform ang inyong agency, no? Pakiusapan ng maayos, huwag magsinungaling. Bakit? Marami na kulong dahil sa kasinungalingan. Kaya lagi namin sinasabi, bago kayo umalis, dapat pag may mga tanungan, magtanong na. Kasi pagdating mo dun sa labas ng bansa, may problema man, aware na ang agency mo, nangyari na nga pala. Siyempre, dahil sinabi na namin na may problema, walang problema, aayusin namin yan at makipag-ugnayan kami sa inyong counterpart doon or sa inyong employer. At least, walang sisihan, tama? So, inform agency. Sa nangyari sa labas ng bansa, agency. Wala kung hindi kahit sino-sino. Nandoon yung mga ahensya ng gobyerno, no? Unahin pa rin ang inyong agency. Malinaw? Unahin. Pag tinawagan nyo, nahirapan kayo kumontak, yung number na 0948093970, subok na yan sa pag-action ng mga problema. No? Kaya kung may marinig kayo noon, year 2000 pa lamang, may marinig kayo sa extra sa radio. Pag sinabi, pag sinabi, Luzon, Visayas at Mindanao, yan, problema. Pag sinabi, mula sa Luzon, Makati, Simba, Patrol 1, 41 ang nagurat, pinamit, tulong atas 50,000 watts, DWIC. Kurang iba, ako po yun. Sa isang radyo, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RH News, sa aming Carabao sa ang nagliligod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Pero ang tanong, Sir. dati ka mong video, sir? Magtanong lang, makinig ka muna. Pag marinig mo, sir, basta pag sinabi mo sa extra, marinig mo, sir, pag sinabi mula sa Luzon, Manila, ito, mula sa Luzon, Makati, ito siya Patrol 1, 41 ang nagurat, pinamit, tulong atas 50,000 watts, DWIC. Ako po yan, ulitin ko. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RH News, sabi ka ba sa ang nagliligod sa pagbabalita, ako rin po yan. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Ang course ko sa iba, pero napasok ko yung isang pagiging mamahayag. Kaya ako nandito. Kung bakit natulungan yung tatay ng misis ko, ako tumulong sa kanya, bayaran ng 750,000. Kaya sa sobrang tuwa ng tatay niya, binayaran ang tatay niya, nabayaran ang tatay niya ng 750,000, binigay niya naman ang anak niya sa akin. Yung sinabi niya sa akin, ibigay ko na lang sa iyo, Mr. Sam, ang anak ko. Ang sagot ko naman sa kanya, tay, nadilig ko sa dalawang tainga ko ang sinabi mo. Kaya ang gagawin ko, tay, tanggapin ko na lang ang anak mo. Tinanggap ko, kaya kami na ngayon. Ayos ba, sir? Sa isang dyaryo, si kaagapay natin, sa isang dyaryo ako si Latigo ng Bayan. Kaya huwag kang magkakamali. Pag sinumbong ka ng asawa mo, no, inabandon mo, may paglalagyan ka. Pati wala yung mag-asawa, sir, umaaksyon po to. Hindi katulad ng iba dyan, puro ng putak ng mga media niyan, mga bias na putak ng putak. Hindi naman umaaksyon. Sir,
Subukan mo. Sir, ano? Dati nila akong media, sir. Saan ka? Nakulong Sultan Kudarat, sir. Ah, nagbabalita ka? Sample. Sa Maldi, sir. Maldi, sir. Organize na lang, sir. Writer ka? Video editor. Ayun. Ang dami kong kaibigan doon sa labas, sa Sultan Kudarat, sa Palawan, sa Mindanao, no? Yan po, no? So ngayon ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel ang Kagapay ECTV, no? Ngayon, walang pinipili, pati mga vlogger, wala nang pinipili, mga abusadong media binibira na, no? Kaya marami kami natutulungan ng may mga problema ng OFWs. Pero iba po ako, ha. Dito, sa aking vlog, hindi puro fake. Ang iba kasi, kumukuha lang ng scope, balabas sa kanilang YouTube channel. Dito, gusto mong patunayan kung gaano katotoo, hindi fake ang lumalabas dito. Pagdating mo sa labas ng bansa, na pag may problema, i-try mo na i-open yung YouTube channel na Kaagapay ECTV. I-search mo, May 14. Pag pinindot mo, clinic mo yan, ang unang makita mo doon, ang mukha mo. Bakit? Doon mo makita yung mukha mo sa YouTube channel ko. Ibig sabihin, ako lang mag-isa noon. Hindi kopya-kopya. Ibig sabihin, totoo, hindi fake news. Tama? Kadalasan, dinanas ng mga OFWs doon sa labas ng bansa, sir, yung gutom, sobrang gutom ang dinanas. Na akala okay sa pagdating doon, na yung gutom na yan, sobra pa sa gutom na dinanas niya dito sa loob ng Pidos. Kaya pag napanood mo ng mukha mo doon, sir, mo dyan, walang iba, wala kang maisip. Masaya ka. At ang problema mo, doon sa labas mo, pag naalaala mo dahil nakita mo na dito ang mukha mo, mawala ang problema mo. Ayos mo, sir? Okay. Thank you very much. Ako yung nagtatapos na. Ang oras sa buong kapulan, Ako yung nagtatapos na. Ang oras sa buong kapulan ay alas, Wala pa. Hindi tayo ako. Ito talaga. Witness kayo, ha? Kaya kung bakit kayo nagtataka, habang ako'y nakatayo dito, no? Panay-ikot na ganun, panay nag-ikot na ganun. Kasi minsan, hindi ko nahuli sa labas. Dito ko lang nahuli sa loob ng Pidos, yung suspect. Yan, tumayo na naman ang suspect. Kaya pag nakita ko diyan habang umiikot yan, pag biglang nag-blank ang video ko, camera, ibig sabihin, positive yung suspect. Hindi naman nag-blank. Okay, tapos na ako. Pero gusto niyo madala ang number ko? Ang number niyan, yung binigay ko sila sa inyo kanina, yung 048-09970, doon kayo pumunta, hindi kahit sino. Bakit? Ano mang gawin nyo, hindi kayo maka-access dito sa Pilipinas sa gusto nyo lapitan. Ang number na 048-09970-0635135-480. Pwede kayo mag-text o tumawag. Pwede kayo tumawag doon. Pag tumawag, alam niyo kung sino makasagot? Ma'am, gusto mo malaman kung sino makasagot? Ma'am, gusto mo malaman kung sino makasagot, ma'am? Ang gusto mo malaman, ma'am, mo rin ba kundi? Ako. Pero sinabi mo sa akin,